Amen. A blessed morning po sa bawat isa. Good morning po. Amen. Salamat po sa ating pong mga pre-program music. Tayo po'y nagpapasalamat sa ating pong Panginoon Diyos for another opportunity that we can serve God. Amen. So kayo po ba'y nagpapasalamat sapagkat meron tayong pagkakataon muli na tayo po'y makapagbabalik for the whole week na tayo po'y ningatan ng Panginoon Diyos. I do believe na ito po'y tamang pagkakataon na tayo po'y sama-sama magpapasalamat at magbibigay ng papuri po sa ating pong Panginoon Diyos. Sa lahat po ng mga kapatiran natin na nasa online, sa mga bisita po namin, good morning po sa inyong lahat. At sa ating pong mahal na bishop, magandang umaga rin na patuloy na gumaganap na kanya pong ministeryo bilang evangelist po. Anyayahan ko pong bawat isang tumayo. As we start, ating pong bigkasin ang ating pong panawagan sa pagsamba sa aklat po ng Roma, Kabanata 12, talata 1. Bigkasin po natin ng sabay-sabay na may pag-unawa. All together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid,
Ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan, na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa payag ng puso, sabay-sabay din po tayong lahat. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Awitin po natin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. For our scripture reading, we'll be reading from the book of 2 Corinthians chapter 11 from 16 to 33. I say again, let no man think me a fool, if otherwise, yet as a fool receive me, that I may boast myself a little. That which I speak it not after the Lord, but as it were foolishly, in this confidence of boasting. Seeing that many glory after the flesh, I will glory also. For ye suffer fools gladly, seeing ye yourselves are wise. For ye suffer, if a man bring you into bondage, if a man bring you into bondage, and if a man devour you, if a man take of you, if a man exalt himself, if a man smite you on the face, I speak as concerning reproach, as though we had been weak. Howbeit, whereinsoever any is bold, I speak foolishly, I am bold also. Are they Hebrews? So am I. Are they Israelites? So am I. Are they the seed of Abraham? So am I. Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more, in labors more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths of the Jews 5 times received 40 stripes, save one. Thrice was I beaten with rods, once was I stoned. Thrice I suffered shipwreck. A night and a day I have been in the deep, in journeyings often, in perils of waters, in perils of robbers, and perils by mine own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea,
in perils among false brethren, in weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness, beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches. Who is weak, and I am not weak? Who is offended, and I am burned not? If I must need glory, I will glory of the things which concern mine infirmities. The God and Father of our Lord Jesus Christ, which is blessed forevermore, knoweth that I lie not. In Damascus, the governor under Aretas, the king kept the city of Damascus with the garrison, desirous to apprehend me. And through a window in a basket was I let down by the wall and escaped his hand. Pagpalain po at basbasan ang pagbasa po ng kanyang salita. Let's all pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa malayang pagkakataon na kami po ay makapagpapuri sa iyo, Panginoon. Na mabigyan ka po namin, Panginoon, ng kaluwalhatian, Panginoon, at ang pangalan mo ang maitataas. Patawad po, dakilang Ama, sa aming mga pagkakamali. Patawad po, Panginoon, sa aming mga nagawang hindi maganda sa inyong harapan, Panginoon. Pagkalinisin niyo po kami, Panginoon, nang sa ganon, maging karapat dapat po kami humarap sa iyo, Panginoon, at tanggapin yung pagpapalang ng manggagaling sa iyo, Panginoon. Panginoon, inilalapit din po namin ang aming service sa buong umagang ito. Hayaan mo, Panginoon, ikaw po ang manguna. Ikaw po, Panginoon, ang mapapurihan namin sa aming pag-aawitan, sa mga special numbers. Salamat din po, Panginoon, sa mga bisitang inihatid niyo mo, Panginoon, sa simbahang ito. Alam po namin, Panginoon, na kasiyahan po namin sila at dalangin po namin, Panginoon, makarinig sila ng inyong salita at makakilala rin po sa iyo, Panginoon. Nilalapit din po namin, Panginoon, ang aming mahal na bishop. Patuloy niyo po siyang pagkaingatan. Patuloy na gamitin, Panginoon, sa ministeryong pinagkatiwala mo sa kanya. Patuloy na ingatan ang buong kanyang pamilya, Panginoon. Ganun din po ang aming Pastor Norman. Patuloy niyo po siyang pagpalain. Patuloy na magamit sa malaking ministeryong pinagkatiwala mo po sa kanya, Panginoon. Pakinggan niyo rin po ang kanyang mga heart desires, Panginoon. And Lord, dayaan mo po, Panginoon, sa umagang ito, maging yung gagamitin mong mga ngaral, itago niyo po siya sa inyong likuran. Alam po namin, Panginoon, mangungusap ka sa umagang ito at hindi mo po hahayaan na lalabas po kami sa simbahang ito na hindi niyo po kami pinagpala, Panginoon. Pagpalain niyo rin po ang aming mga kasamahan sa online, mga kasamahan po namin sa malalayong lugar, mga kasamahan po namin sa mission, sa mga churches, nakasama po namin ngayong umaga sa serbisyong ito. Dalangin po namin na patuloy niyo po silang abutin. Huwag mong hayaan na magkaroon po ng problema sa aming online streaming, Panginoon. Nang sa ganon ay wala pong magiging hadlang sa pangangaral po ng inyong salita, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po at sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Sa iyo po ang papurit pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. This time po, magpatuloy na po tayo sa pag-aawitan. Amen. And I'm sure ready na po tayong lahat. Amen. Amen. Ang sarap pong umawit, lalo na po pagtungkol sa kamanghamanghang biyaya ng Panginoon. Amen. Wonderful grace of Jesus. Everybody. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Everybody! Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for me, Rather than the
scope of my transgressions. Greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have been torn asunder, giving me liberty. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Everybody, Christians! Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, of sufficient grace for even me, broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most defiled, by its transforming power, making me God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me, broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Amen. Napakasarap pong umawit sa Panginoon, lalong-lalo na po pag binibigay po natin yung best. Amen. Amen. Lakasan pa po natin, awitin po natin, A New Name in Glory. I was once a sinner, but I came, pardon to receive from my Lord. This was freely given, and I found that He always kept His Everybody, word. verse and your name. Amen, Christians. Written down in glory, And it's mine. and it's mine. Amen. Oh yes, it's mine. And the white robe angels sing the story. A sinner has come home, for there's a new name written down in glory. And it's mine. Oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, nevermore to roam. I was humbly kneeling at the cross, fearing not but God's angry frown. When the heavens opened and I saw that my name was written Lahat po ng ligtas, lakasan po natin. There's a new Amen, name Christians. written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And the white robe angels sing the story. A sinner has come home, for there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, nevermore to roam. In the book that's written, saved by grace, oh the joy that came to my soul. Now I am forgiven, and I know by the blood I am made whole. For the last time. For there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And the white robe angels sing the story. A sinner has come home, for there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine.
died, my sins forgiven. I am bound for heaven, nevermore to roam. Amen. Please be seated. Amen. Salamat, Preacher Nathan. At sana po tayo po'y napagpala ng ating po mga naging awitan. Amen? So, in this time, bago po natin i-welcome yung ating po mga bisita, so ating muna pong batiin yung mga nagdiriwang po ng kaarawan. Yan, si Pastor June exactly today, si Sister Shem, si Teo, sabay-sabay sila ng 12. And 13, si Sister Jinky. Sa 15, si Brother Jason. Si Pastor Emmanuel, ayan, para sa mga hindi po, ayan po yung ating pong mission pastor sa Cagayan. Si anniversary naman, si Brother Engineer Arnold at saka si Sister Salvi. Lana, yan, so, lapit na dito yung mga birthday. O, kanta po tayo ng blessed birthday. Come on, everyone. Blessed birthday to you, blessed birthday to you. Blessed birthday, God loves you. Blessed birthday to you, and blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, we love you. Blessed birthday to you. Yan. How old are you, Teo? Hello po, church. Nagpapasalamat po ako sa mga parents ko po na ginabay po nila ako through the years. Tapos po sa inyo po, kay Lolo Bishop po, sa pagsuporta niyo po sa akin sa pag-grow up ko po. Wala po handa ngayon. Kinabahan ako doon. Malungkot siya eh. Dapat handaan to. Blessed birthday to you. Hindi, nag-celebrate niya si Teo. Galing yan ng Pangasinan eh. Amen? And this time, isa po sa ating pong kagalakan na meron po tayong bisita. This morning, kasama po natin, bisita po siya ni Christine Caluya. Kasama po natin this morning. Hindi ko lang alam kasi may Salvador sa unahan, may Salvador sa dulo. Salvador Godínez Salvador. Tama, ayun. Okay. Amen, salamat po. Ayan, bisita po siya ni Sister Christine. Maliban po sa kanila, baka meron po tayong kasama dito first time. Ayun, nagsusulat lang. Ayun, marami sa likod. Siguro patayuin na lang muna natin sila. Ayan. Nabisita natin lahat na nandyan sa likod. Sige po, para lang po ma-recognize. Ayan. Mga kasama po sila ni Brother Edson. Ayan, sa likod. So, good morning po. So, kami po'y nagagalak na kasama namin kayo. Ayan, maliban po sa kanila, wala na po tayong first time dito. Ito na, si Deacon Ansel. Ayan, salamat, Deacon Ansel. Kasama rin po na, ito na yung mga bisita po natin sa likod. So, mga kamag-anak po ito ni Brother Edson, si Anthony, si Justin, at saka si Eileen Magnifico. Amen. So, salamat po. At nakasama namin kayo. And wala na po tayong bisita. Tayo pong lahat ay tumayo. Welcome po natin ang bawat isa as we sing. Ligaya ng buhay. Sa unang bahagi po, awitin po muna natin. At sa pangalawang bahagi, batiin na po natin ang bawat isa as we sing, Ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunupos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Sige po, batiin na po natin ang bawat isa. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you'll just accept Him too. Just receive Him, friends, today, and you'll have isa pa po, life with Christ.
Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen po. This time po, tayo po ay dadako po sa ating pagkakalo. Pero bago po ang lahat, hayaan niyo po muna akong basahin mula po sa aklat ng 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 7. Sinasabi po rito, "But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver." Purihin pong pagbabasa ng salita ng Diyos, tayo po'y panandali ang manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nanalangin at lumalapit po sa inyo sa umagang ito. Kami po ay nagpapasalamat sa parebelayo na kami po ay handog po ng aming pong mga biyaya na tanggap mula sa inyo po, Lord. Salamat po, Lord, sa inyo pong provision. Patawarin niyo po kami sa aming pong mga nagawang kasalanan upang aming pong pagkakalob sa umagang ito, Lord, ay maging katanggap-tanggap sa inyo. Nawaya, basa-basan niyo po ang aming pong paghahandog sa umagang ito, Lord, upang ito po ay mas magamit pa po sa ikalalawak po ng inyong ministeryo. Sa inyo po namin tinataas ang lahat ng papuri, pasasalamat. Ito po ang aming tanging samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Awitin po natin Anything That Cost Me Nothing habang tayo po ay nagkakaloob. I cannot come before our righteous holy Lord and offer to him worldly things I do not need and hope is pleased. For he wants me to give a heart that truly is an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my cries. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. Ngayon po, magpatuloy pa po tayo sa pag-aawitan. Inanayaan ko po lahat na tumayo. Amen. Ito pong awitin po natin. Alam ko, pamilyar po sa iilan sa atin. Kaya sa mga nakakaalam po, lakasan natin para maging gabay po sa mga hindi po pamilyar dito sa kanta. Awitin po natin, Heaven Came Down. Amen. Oh, what a wonderful, wonderful day. Day I will never forget. After that wandered in darkness away, Jesus my Savior I met. Oh, what a tender, compassionate friend. He met the need of my heart. Shadows dispelling with joy, I am telling He made all the darkness depart. Everybody! Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole. My sins were washed away and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Born of the Spirit with life from above, into God's family divine. Justified fully through Calvary's love. Oh, what a standing
quickly was made when as a sinner I came. Took on the offer of grace, it is proper, He saved me, oh praise His dear name. Everybody, heaven came down. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Now I have a hope that will surely endure after the passing of time. I have a future in heaven for sure, there in those mansions of light. And it's because of that wonderful day when at the cross I believed. Riches eternal and blessings supernal from His precious hand I received. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Amen. Maaari na po tayo makupo. In this quiet place with you, I bow before your throne. I bear the deepest part of me to you and you alone. I keep no secrets, for there is no thought you have not known. I bring my best and all the rest to you, I lay them down. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my heart. You faithfully supply my needs according to your plans. So help me, Lord, to seek your face before I seek your hand, and trust you know what's best for me when I don't understand, in following obedience in every circumstance. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my heart, with all my heart. I want to love you, Lord, and live my life
each day to know you more. All that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my heart. All that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my heart. To God be the glory. Amen. So may ilang mga humabol lang po tayong mga bisita. So tayo po'y nagagala. Kasama rin po natin this morning, John Mark Anthony. Asan siya? Hindi nakita. Yun, sa likod. Kasama rin natin si Gabriel Molina. Yun. So thank you so much. Kami po yan nagagalak at nakasama namin kayo. And this time, hindi na po para patagalin po natin. Alam ko po na tayo po excited na. Amen? Yeah, sa pakikinig po ng salita ng Diyos sapagkat dito po sa ating pong iglesia, it's preaching nothing but the word and pleasing no one but the Lord. So, handa na po natin ang ating pong mga Biblia, ang ating pong mga pen as we listen to the word of God na dadalhin po sa atin ni Pastor Norman Marie Gatdula. Preach on. Amen. Praise the Lord. So, welcome po sa ating pong worship service ngayong umaga po na ito. Masaya po ba tayong lahat? Sige nga po, paramdam po natin sa Panginoon na masaya po tayo, no? Yung mga katabi nyo nga po, ngitian nyo po muna, yung bawat katabi nyo, batiin nyo ng good morning, sabihin nyo, isa kang pinagpalang anak ng Diyos, di ba? Dahil lahat tayo pinagpala ng Panginoon, amen? Amen. So again, masaya po ba tayo ngayong umaga na ito? Masaya po ba tayo na may mga first time visitors po tayo? Ayan, welcome po ba sila sa ating pong iglesia? Ayan po, sa ating po mga first-time visitors, welcome po kayo sa Living Water Baptist Church. Tulad po ng sinabi ni Pastor Rodel, ang commitment po sa church po na ito, preaching nothing but the word, pleasing no one but the Lord. At nawa po, sa mensahe pong ating po mapapakinggan ngayong umaga na ito, ay matuto po tayo mula po sa salita ng Diyos. So, of course, alam po natin, ating pong mahal na senior pastor ay gumagawa po ng kanyang task bilang isang evangelist. Kaya patuloy po natin pag-pray ang ating pong mahal na bishop. Tayo na po tayong lahat. Let's all stand. At ating pong basahin po ang text po natin ngayong pong umaga po na ito. Galing po ito sa Psalm 116 verses 12 to 19. Psalm 116 verses 12 to 19. Ang title po ng preaching po natin ngayong umaga po na ito, Let us make the Lord happy. Let us make the Lord happy. Gusto niyo po ba mapasaya ang Panginoon? Umpisahan po natin, no, sa pagbasa ng kanyang salita at basahin po natin ng sabay-sabay. At pag binasa niyo po ito, gusto ko po may damdamin, no? Pasigaw po ba, Pastor Norman? Hindi. Ibig sabihin, yung masaya nating binabasa yung mga words na ito habang ating pong binabasa yung text po natin. So, Psalm 116 verses 12 to 19, let's read all together. Let's read all together. Verse 12, ready, begin. What shall I render unto the Lord for all his benefits toward me? I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all his people. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. O Lord, truly, I am thy servant. I am thy servant and the son of thine handmaid. Thou hast loosed my bonds. I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all his people. In the courts of the Lord's house, in the midst of thee, O Jerusalem, praise ye the Lord. Tayo po'y manalangin. Dear Father in heaven, sa oras po na ito, as we study your word, gabay niyo po ang bawat isa po sa amin.
Bigyan niyo po kami ng maingat na pakikinig, Panginoon. Bukas na puso at isipan. At nawa, Panginoon, ito po ang aming po maging tibok ng puso na mapasaya po namin, Panginoon. Mapasaya ka po namin, Panginoon. Lord, gabayan niyo po ako sa pagpipreach po na ito. Nawa po, mensahe niyo po ang aking po maibigay sa mga tao. At Panginoon, ang bawat isa po sa amin ay huwag munang mag-focus sa mga distractions, kundi sa salita niyo lamang po, Panginoon, upang kami po ay makinabang po sa bagay po na ito. Thank you for everything, Lord. We thank also our Bishop, Panginoon. Patuloy niyo po siyang ingatan sa kanya po mga preaching sa buong araw po na ito. At ganoon din po si Ma'am Maris at mga kasama po nila. Panginoon, salamat po sa araw po na ito. Nawa po, Panginoon, mapupurihan po namin ang iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, maaari na po kayo umupo. Let us make the Lord happy. Ito pong chapter po na ito ay nagpapakita po, isa po itong Thanksgiving Psalm. Pero bago po tayo magsimula sa preaching, gusto ko po muna itanong po sa inyo, napakabuti po ba ng Panginoon? Sabi nga, di ba, God is good and all the time. Napakabuti po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Never pong nangyari sa buhay ng isang tao na naging masama ang Panginoon. Tama po? Walang dahilan ang tao para sisihin ang Panginoon sa mga nangyayari sa Kanya dahil never pong naging masama ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Doon nga po sa unthankful, di ba? Even doon sa thankful, unthankful, mahal lahat tayo ng Panginoon. Imagine nyo po kung masama ang Panginoon. Sa iyong kasamaan, di ba? Yung araw, hindi sisikat para sa'yo. Kunyari sa mabait lang sa Panginoon, pasisikatin lang yung araw. O kaya bibigyan lang ng ulan kung sino lang yung love ng Panginoon o yung nagmamahal sa Panginoon. Pero hindi po ganun eh. Lahat po tayo nasisikatan ng araw. Lahat po tayo nag-i-enjoy sa tag-ulan. Although yung iba, bagyo kasi, di ba? So, pero di ba yung tag-ulan, tag-araw, nai-enjoy natin yan lahat. Whether thankful or unthankful sa Panginoon, ganyan po kabait ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Never pong naging masama ang Panginoon. Kaya nga nakita po natin, dito po sa umpisa ng chapter 116, ang sabi agad ng psalmist dyan, I love the Lord because He hath heard my voice and my supplications. Bakit po? Yung pinagdaanan po ng psalmist, matindi po eh. Yung nagsulat po ng Psalm 116, sige tuloy po natin, verse 2. O everybody read. Are you here this morning? Amen? Basahin po natin, verse 2. Ready? Begin. Because He hath inclined His ear unto me, therefore will I call upon Him as long as I live. The sorrows of death compassed me, and the pains of hell got hold upon me. I found trouble and sorrow. So malinaw na ang pinagdaanan ng psalmist, bingit ng kamatayan. Verse 4. Everybody, ready? Begin. Then called I upon the name of the Lord. O Lord, I beseech thee, deliver my soul. Gracious is the Lord and righteous. Yea, our God is merciful. The Lord preserveth the simple. I was brought low, and He helped me. Return unto thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt bountifully with thee. For thou hast delivered my soul from death, mine eyes from tears, and my feet from falling. Yan po yung naging deliverance po ng psalmist. Nasa bingit ng kamatayan siya, pero iniligtas siya ng Panginoon. Kaya pagdating doon sa verse 12, sabi niya doon, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Dumating na po ba tayo sa sitwasyon na ganyan? Natanong po natin yan. Na sobrang appreciated natin ng Panginoon. Panginoon, ano pa ang pwede kong gawin para sa'yo? Napakabuti niyo po sa pamilya ko. Napakabuti niyo po sa trabaho ko. Napakabuti niyo po sa eskwelahan ko. Napakabuti niyo po sa aking buhay. Ano pa ang pwede kong gawin para mapasalamatan kita? Thank you is not enough, my dear brethren. You have to show your thankfulness to the Lord. Kaya ito yung katanungan, what shall I render to the Lord? Pero nandun din isa pong katanungan, paano ko kaya mapapasaya ang Panginoon sa buhay ko? Yung buhay ko na pinagpala, yung buhay ko na ginabayan ng Panginoon, yung buhay ko na na-appreciate ko dahil nandoon ang kamay ng Panginoon, paano ko naman kaya mapapasaya ang Panginoon? Eh makita natin, di ba? Sa pagpapasalamat natin sa Panginoon, sinabi ng psalmist dyan, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Sa lahat ng benepisyo na ibinigay sa atin ng Panginoon, ano ang pwede nating may offer? Ibig sabihin, may offering. How can we make the Lord happy with our offering?
Actually, dalawang preaching ni Bishop po ang naging inspiration po ng preaching ko po na ito, ng outline po na ito. Natatandaan ko po, nag-preach si Bishop, touch the heart of God with our offering. Sa Malakay chapter 1 po yun. Sa Psalm 116, nag-preach din po si Bishop about the sacrifice of thanksgiving. Kung di ako nagkakamali, yun yata yung title. Dahil 2 years ago pa yata, 3 years ago pa po yata yun. So, ang tanong po natin, paano kaya naman natin mapapasaya ang Panginoon? Definitely, through our offering. Pero ang offering, may acceptable offering. Ang offering, may unacceptable offering din. Maraming mga nakita tayo sa Biblia na nag-offer sa Panginoon pero hindi tinanggap ng Panginoon. At may mga nag-offer sa Biblia na tinanggap ng Panginoon yung offering nila. So makikita natin sa pag-aaral sa salita ng Diyos, may 3 pundasyon ang offering. Una po ay yung obedience. Pagsunod, pananampalataya at papuri. Yan ang mga pundasyon ng pag-aalay sa Panginoon. Sa pag-aalay sa Panginoon, kailangan meron tayong pagsunod, obedience. Kailangan meron tayong pananampalataya, faith. Kailangan meron tayong papuri, worship, praise para po sa Panginoon. Tingnan po natin yung 1 Samuel chapter 15. 1 Samuel chapter 15 verse 22. 1 Samuel 15 verse 22. Ang sabi ng salita ng Diyos, behold, to obey. O sige po, basahin natin yan. And Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na ang mga mananampalataya na sumusunod sa Panginoon ay susunod din sa pag-aalay sa Panginoon. Sapagkat ang pag-aalay ay hindi masamang gawain. Kinalulugdan po yan ng Panginoon. Pero ang katotohanan, kung tayo ay mag-aalay pero hindi naman tayo sumusunod sa Panginoon, walang saysay yung ating pag-aalay. Sapagkat ang pundasyon ng pag-aalay natin sa Panginoon, ang pundasyon ng pagpapasalamat natin sa Panginoon ay yung pagsunod sa kanyang kalooban. To obey is better than sacrifice. Yan po ang sabi ng salita ng Diyos. Sa New Testament, sa Matthew chapter 5, verses 23 and 24, sabi doon, therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath aught against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way, first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Ipinapakita dito na bago ka lumapit sa storehouse, bago ka mag-alay, kung maalala mo na meron kang kasirang kapatid na kaaway, ay iwan mo muna yung offering mo at pumunta ka muna doon sa kaalitan mo at makipag-ayos ka muna. Obedience is better than sacrifice. Hindi sinabi doon na huwag mo ibigay yung gift. Ang sinabi doon, sumunod ka muna sa Panginoon. Ayusin mo muna yung sarili mo para maging acceptable yung offering. Pastor Norman, sabi naman dyan, kung maalala mo, hindi ko naalala eh. Hindi ko na kasi inalala, kinalimutan ko na. Alam ng Panginoon yung puso po natin. Amen? Ganon din yung pananampalataya. Bakit po? Ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith, it is impossible. Mga kapatid, kung wala tayong pananampalataya, it is impossible to please God. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. So sa ating pong pag-aalay, kailangan may pananampalataya tayo sa Panginoon. Anong klase na nag-aalay tayo sa Panginoon? Pwede naman tayo nagtitiwala sa Panginoon. Wala naman tayong paniniwala sa Panginoon. Wala naman tayong pananampalataya sa Panginoon. Kaya yung mga walang Kristo sa puso, nag-aalay sila, sinasabi na para sa Diyos, walang saysay po yun. Bakit? Kasi wala silang pananampalataya talaga sa Panginoon. Maaari ang pananampalataya nila sa relihiyon. Ang pananampalataya nila sa tao. Ang pananampalataya nila ay sa kung saang mga bagay. Malinaw na ang sinasabi ng salita ng Diyos na dapat tayo po ay manampalataya kay Kristo Jesus. At hindi lang basta faith, the idea of trusting the Lord, kundi yung continuous faith. Dapat meron tayong pananampalataya, patuloy na pananampalataya sa ating pong Panginoon. So, ang sabi doon, it is impossible to please God without faith. So, sa alay natin, kung wala naman tayong pananampalataya sa Panginoon, walang saysay po yan. Kung hindi ka sumusunod, kung hindi ka nananampalataya, walang saysay ang alay. Pangatlo po, ay yung papuri. At ito po ang rason kung bakit tayo nag-aalay. Because we want to honor the Lord with our substance.
because we want to thank the Lord for all the benefits that He gave toward us. Ang sabi ng Psalm 96 verse 8, give unto the Lord the glory. Give unto the Lord the glory due unto His name. O anong kasunod dyan? Bring an offering. That is the object of your thanksgiving. That is the object of your praise to the Lord. Bring an offering and come into His courts. O sabi doon, magdala ng offering at pumunta sa church. Di ba? Kaya tayo nandito. Ang tawag dito po ay worship service. We came here to worship the Lord. We offer because we want to praise God. Our thanksgiving is a form of worship to the Lord. Sa Psalm chapter 50 verses 7 to 14, nirebuke ng Panginoon yung ritualistic offering. Yung bang nag-o-offer lang, ritual lang sa kanila or tradisyon. Sabi ng verse 7, hear, O my people, and I will speak. O Israel, and I will testify against thee. I am God, even thy God. Alam natin na sa Israel, marami silang uri ng mga offering. Marami silang mga tradition. Verse 8, I will not reprove thee for thy sacrifices or thy burnt offerings. I will not reprove thee for thy sacrifices or thy burnt offerings to have been continually before me. So hindi sila nire-reprove o nire-rebuke ng Panginoon because of their offerings. Pero gustong ipakita ng Panginoon, sabi sa verse 9, I will take no bullock out of thy house, nor he goats out of thy folds. For every beast of the forest is mine, and the cattle upon 1,000 hills. I know all the fowls of the mountains, and the wild beasts of the field are mine. If I were hungry, I would not tell thee, for the world is mine, and the fullness thereof. Of course, hindi naman nagugutom ang Panginoon. Point of argument lang po ito ng Panginoon. Na sinasabi ng Panginoon, for all the world is mine. Sa kanyang lahat ng ito, siya ang gumawa po ng mga ito. Ibig sabihin, hindi kailangan ng Panginoon yung offering mo. Hindi nire-rebuke ng Panginoon yung offering itself, pero yung heart ng nag-o-offer. Na baka mamaya, kinasanayan mo lang magbigay. Hindi ito isang ritual. Ang gusto ng Panginoon, yung papuri na kailangan sa Kanya. Yung due to His name. Yung deserve ng Panginoon na glory, yung papuri. Will I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats? Verse 14, offer unto God thanksgiving and pay thy vows. Saan daw po? Unto the Most High. Ang ibigay natin na klase ng offering sa Kanya ay yung deserve ng Most High. At mamaya po, pag-alaman po natin yan. Now, kaya ako sinabi po ito sapagkat alam natin o ituturo po natin sa mensahe po na ito na if we want to make the Lord happy, we have to offer as an object of our thanksgiving. Kailangan ipakita natin sa Panginoon na talaga tayo may pusong nagpapasalamat sa Kanya. Pero ang pundasyon po niyan, dapat sumusunod tayo sa kalooban niya. Dahil kung tayo po sumusuway sa kalooban ng Panginoon, hindi po matutuwa ang Panginoon sa atin. Papaluin tayo ng Panginoon. Ang Diyos gusto magpala, pero ang Panginoon nagpapalo din po sa mga pasaway na anak. So kailangan meron tayong pananampalataya sa Panginoon. At dapat po, kapag tayo lalapit sa Panginoon, tayo po ay mag-o-offer sa Panginoon, dapat may puso tayong nagpupuri sa Kanya. Amen? So, point number 1. Ready na po ba kayo? Let us make the Lord happy. Pasayahin po natin ang Diyos. And how will we do that? How can we make the Lord happy? Number 1, by offering precious souls. By offering precious souls. Nung pinag-aaralan ko po yung Psalm 116, nakita ko po yung verse 15. Now, hindi po ito yung eksaktong konteksto, pero may gusto lang po akong i-point out. Ang sabi ito, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Now, focus tayo sa word na saints, banal. Ang sabi, kaaya-aya sa mata ng Panginoon ang pagkamatay ng kanyang mga banal o ng mga banal sa Panginoon. So kung titignan po natin, ang umpisa po ng chapter, pinapakita doon kung paano siya nakaligtas sa bingit ng kamatayan. Paano po siya nakaligtas? Sa tulong po ng Panginoon. Deliverance of God. Amen?
Kaya sa bandang verse 15, nandun yung awareness, yung realization sa psalmist na kahit mamatay siya, kaaya-aya sa paningin ng Panginoon yun. Nandun yung complete trust niya sa Panginoon. Pero gusto ko pong ipakita sa inyo yung isa pong factor na kung kainam-inam, kaaya-aya sa mata ng Panginoon, ang kamatayan ng kanyang mga banal, yung mabuhay ang isang hindi banal, upang maging banal, mas lalong kaaya-ayon sa paningin ng Panginoon. Nakukuha niyo po yung punto? Kung precious in the sight of the Lord is the death of His saints, mas precious sa mata ng Panginoon, yung isang sinner maging saint. Kasi maganda po ito eh. Kapag ang isang mananampalataya ay kunin ng Panginoon, ibig sabihin, makakasama na niya sa langit. Nandun na yung welcome ng Ama. Pero hindi mo na magiging banal yun kung hindi mo na masyashare ng salvation. Kaya mapapasaya natin ng Panginoon kung mag-o-offer tayo ng mga precious souls. Sabi, di ba, nagbubuni ang kalangitan sa isang tao na nagre-repent. Kaya nga sabi din ng Proverbs chapter 11, he that winneth souls is wise. Di ba? The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Soul winning is wise. Bakit po wise? Kasi sabi sa Luke chapter 19, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kaya po naparito po si Jesus Christ, hindi para mag-establish ng religion, hindi para mag-establish ng kung ano man, kundi para magligtas ng sangkatauhan. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay. Diyos siya, nagkatawang tao upang iligtas ang tao. Taong walang pag-asa, na kahit anong gawin niya sa buhay, hindi siya mapupunta ng langit. Ang punta niya, impyerno talaga. Sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala, sabi po sa Romans. Wala ni isa sa atin ang makakaligtas sa impyerno. Bakit? Kasi lahat po tayo nagkasala. Buti na lang. Buti na lang may Jesus Christ. Buti na lang mahal tayo ng Diyos. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, matinding pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang kaisa-isang anak niya, upang ang sino mang sasampalataya kay Jesus Christ ay hindi mapapahamak, hindi mapupunta ng impyerno, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. It is amazing to know that Jesus is the only way to heaven. Because I myself cannot make a way for heaven. Cannot make a way to heaven. Ako mismo hindi ko kayang gumawa ng landas patungong kalangitan. I cannot do that. Bakit? Tao po ako, pupunta din po ako ng impyerno. Buti na lang nakilala ko si Jesus Christ. Ang sabi ng Bible, Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Kaya nakakapagtaka na ang tinuturo sa atin ng ating pong nakasanayang relihiyon, kapag gumawa ka ng mabuti, mapupunta ka ng langit. Hindi ako ang daan. Hindi kayo ang daan. Hindi sariling gawa natin ang daan patungong langit. Ang daan po si Jesus Christ. Dahil lahat tayo nagkasala, si Jesus Christ lang ang nabuhay ng perpekto. Si Jesus Christ lang ang nabuhay dito sa lupa ng walang kasalanan. Kaya sabi doon, di ba, soul winning is wise. Bakit? Kasi yan ang tibok ng puso ng Diyos. Kung ang mga mananampalataya ay mag-o-offer sa Panginoon ng precious souls, hindi ba mapapasaya natin ng Panginoon kasi yan ang tibok ng puso niya? Bakit ba tayo may church? Para sa mga kantahan? Bakit tayo may church? Para i-share yung gospel ng Panginoon. Kaya hindi maganda sa church na yun lang. Ang kailangan sa church, nag-reach out. Humahayo, lumalago. Bakit po? Kasi ang tibok ng puso ng Panginoon ay sa mga kaluluwa. Now, if you want to make the Lord happy, offer precious souls. Sabi sa James chapter 5 verse 20, let him know that he which converted the sinner from the error of his way shall save a soul from death and shall hide a multitude of sins. Ikaw na naging kasangkapan ng Panginoon upang mabago ang isang tao, you are saving, helping to save a soul from death. Hindi ko, yung Savior, of course, si Jesus Christ po yun. Pero ang reality, sabi sa Luke 19:10, ang Panginoong Jesus, He came down to seek and to save that which was lost. But definitely, the Lord Jesus Christ is up there in heaven.
We are now doing the seeking. Tayo na po ang naghahanap. Ang Panginoon pa rin po ang nagliligtas, pero tayo na po ang naghahanap. Bakit po? Ang sabi sa 2 Corinthians, we are ambassadors for Christ. Representative na po tayo ng Panginoon. Lahat po ng anak ng Diyos, lahat po ng mga mananampalataya, lahat po na nagtiwala sa ating pong Panginoong Hesus, ambassadors na po kayo ng Panginoong Hesus. Representative na po tayo ng Panginoon. And now, if you have the position of a representative, you should do your task as a representative. Ibig sabihin, you have to offer souls to the Lord. You should do soul winning. Kaya nga wise po yan eh. Bakit? Ang mga nagsusoul win, yung mga tao na yan, na dapat gagawa ng masama sa buhay po nila, mapapaayos ngayon yung buhay. Eh malay nyo ba kung someday yan yung mang-hold up sa inyo? Malay nyo ba someday yan pala yung papatay sa inyo, pero naiwas ngayon yan dahil bakit po? Na-save. Yung isang storya nga po, di ba? Na-hold upin po yung jeep. Eh nakilala yung soul winner. Eh si ano po ito? Si ma'am ano? Huwag nating hold upin. O di nakaligtas siya sa pag-hold up. Bakit? Eh nasyalan pala niya nung bata eh. Siguro napariwala lang, no? Napariwala lang siguro. At baka di natin alam, nung nakita niya yung soul winner niya, baka nagbago na yung kanyang buhay. Ulit, di ba? Bumalik na siya sa Panginoon. Pero nakita po natin, di ba? Nakaligtas siya dun sa kapahamakan. Bakit? Eh nasyalan niya pala nung bata eh. Kayo mga center teachers po natin, talagang mag-share po kayo ng mag-share. Kasi di nyo alam, baka mamaya yung isa dyan, magiging snatcher nyo someday, magiging hold-upper nyo. Di ba? Hindi ko naman sinasabi may mga ganun sa center. Pero may posibilidad. Kasi kung ang tao masama, kung ang tao ay makasalanan, walang Kristo sa puso, ang gagawin niyan, kasamaan. Eh, ang mundo natin, pasama ng pasama, hindi pabuti ng pabuti. Kaya dapat ang gawin po natin, mag-soul win po tayo, humayo po tayo. Kaya po ang SWAT team po natin, magkakaroon po tayo ng weekly soul winning. So i-establish po natin yan, i-meet ko po yung mga SWAT leaders po natin. Sana po ngayon, kung kaya po mamaya, ma-meeting po natin yung mga SWAT leaders sapagkat i-establish natin yung weekly soul winning po ng SWAT teams po natin. Kung saan may isang araw akong ibibigay sa inyo sa bawat SWAT team at dun po kayo kailangang mag-soul win. Kasi sabi nga po natin, di ba, sa umpisa ng taon, ang magiging tema ng soul winning natin, our soul winning should be intentional. Dapat talagang ginagawa natin, intention nating humayo at mag-soul win. If you want to make the Lord happy, dapat mag-offer po tayo ng precious soul sa Panginoon. Praise the Lord kung may bunga ka na sa Panginoon, napasaya mo ang Panginoon. Praise the Lord kung may dala kang bisita ngayon, napasaya mo ang Panginoon. Because that is the heart of God, to save sinners. Soul winning is wise. Soul winning is wise. Bakit po? Pag-iisip nyo po, ang isang mananampalataya, inutusan ng Panginoon to win souls. Amen? Sabi sa Great Commission, tayo ay humayo sa buong mundo. Go and preach the gospel. Sabi sa Mark. So ang bawat isa sa atin ay may task to share the word of God, to share salvation to the lost. Amen? So isipin po natin, no? Pag tayo po hindi nagso-soul win, nagkakasala po tayo sa Diyos Ama. Bakit? May utos sa atin ng Diyos Ama, pero hindi natin sinusunod. So ang pakasalanan natin dito, disobedience. Eh ang Panginoong Hesus mismo, ang sabi niya, ang kanyang meat is to follow the will of the Father. Pinakita ng Panginoong Hesus yung example ng pagsunod sa kalooban ng Ama. Sabi niya, not my will but thine. Doon sa Garden of Gethsemane, kung pwede ngang wag na siyang danasin po yung paghihirap, pero sabi niya, nevertheless, not my will but thine. Yun ang example na isinet ng Panginoong Hesus. So kung ang isang mananampalataya ay hindi nagso-soul win, nagkakasala tayo sa Diyos Ama. Kung ang mananampalataya ay hindi nagso-soul win, nagkakasala tayo sa Diyos Anak. Bakit? Pinaghirapan ng Panginoong Hesus ang bawat isa sa atin. Pinaghirapan ng Panginoong Hesus, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin sa buong mundo. Itinigis ang kanyang dugo, nahirapan na bayubay sa krus ng Kalbaryo. Kung ikaw ay mananampalataya at hindi ka nagso-soul win, parang nilalapastangan mo ang sakripisyo ng Panginoong Hesus. Parang isinasawalang bahala mo ang paghihirap ng Panginoong Hesus. Kung maaalala po natin, di ba? Kung gaano po tayo pinaghirapan ng Panginoon.
Alam niyo po, kung iisipin niyo lang kung anong picture ng hell, nakakatakot na lugar. May apoy na hindi mo nakikita. Sobrang kadiliman. Nasusunog tayo doon. May uod na hindi namamatay. May masangsang na amoy. Tama ba yung ginamit kong word? Masangsang. Di ba? Mabaho. Yun ang picture ng hell. Pero hindi mo pupuntahan yun dahil sa Panginoong Hesus. Tapos hindi ka magso-soul win. Ginawa na ng Panginoong Hesus yung lakat para sa'yo. Nasugatan siya, niyulakan siya, minura siya, pinagtawanan siya, hinubaran siya, pinagbuhat siya ng mabigat na krus, pinutukan siya ng kolonang tinik, tapos wala kang pakialam sa kaligtasan ng iba. Nagkakasala tayo sa Panginoong Hesus. At kung hindi tayo nagsusoul win, nagkakasala tayo sa banal na spirito. Bakit? Yung banal na spirito ang nagdodraw sa sinner patungo kay Jesus Christ. He is drawing the sinner to the Lord Jesus Christ. Kung hindi tayo magsa-soul win, you are quenching the Holy Spirit. Ibig sabihin, pinupuksa mo yung leading ng Holy Spirit. Minsan kasi, di ba, yung katabi natin, alam natin na walang kaligtasan. Nililida tayo ng Panginoon, pero nahihiya ka, natatakot ka, baka mamaya i-reject niya. Kapag nililid ka na ng mga banal na spirito, gawin mo na. Huwag kang matakot. Kaya sa lahat ng mga mananampalataya, maganda na mag-aral tayo kung paano mag-share ng gospel. Para pag dumating yung panahon na kailangan natin i-share yung gospel, ay kaya natin gawin po yun. Tandaan po natin, hindi pwedeng maubusan ng kaluluwa na nangangailangan sa Panginoong Hesus. Madami pa po ang kailangan ang Panginoon, madami pa po dito sa paligid natin na kailangan po ang Panginoong Hesus. Kung nabasa nyo po, yung statistics po na ibinigay ko po nung at the beginning of the year, yung ating pong soul winning ministry, wala pang 10% ang na-touch natin sa area natin. Ibig sabihin, marami pang nangangailangan sa Panginoong Hesus. Marami pa tayong ma-reach out ng mga kapamilya, mga kaibigan, mga kaklase, mga katrabaho, na wala silang pag-asa unless ipakita natin sa kanila yung pag-asa na meron po tayo. Kaya soul winning is wise. Nandiyan pa po ba kayo? Soul winning is well needed. It is urgent, it is timely, it is necessary. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 16, redeeming the time because the days are evil. We have to redeem the time. Magmadali na po tayo. Sabi po sa John chapter 9 verse 4, sabi mismo ni Jesus Christ, I must work the works of Him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Darating ang panahon na hindi ka na magiging able to share the gospel. So while you can share the gospel, win souls, mga kapatid, because it is well needed, it is urgent. It is what makes the Lord happy. If you want to make the Lord happy, win souls. Amen? Soul winning is wise. Soul winning is well needed. And soul winning is worth it. It is worth it. Bakit? Pag tinignan niyo po yung logic behind soul winning, kapag tayo po ay naligtas, nagkakaroon po tayo ng mga gifts from the Holy Spirit. Tama? Ang lahat ng anak ng Diyos may gift of the Holy Spirit. Kung saan man yan aspeto ng ministry, lahat po tayo biniyayaan ng gift ng banal na spirito. Isipin niyo po, pag tayo po ay nagsa-soul win, at tayo po ay nagdagdag, may mga naidagdag na mga bagong mananampalataya sa church, dadami po lalo yung gifts. Kapag dumami yung gifts, ang magiging effect po niyan, lalakas yung church. If we want to have a strong church, kailangan may strong soul winning program din po ang church. Bakit po? Habang dumadami ang mga tao sa loob ng church, dumadami rin po yung strength. Bakit po? For example, may campaign. Mas madali pong mag-contribute ang 100 na tao kaysa sa 10 tao. For example, merong 100,000 na campaign. Kung meron tayong 10 tao, tingnan magkano, kung i-divide equally, tingnan magkano po? 10,000. Tama po? O, sino po yung mga magagaling sa math dyan? 10,000. Tama po? Kung merong 100 na tao sa church, at kailangang i-reach yung 100,000, sabihin natin capable lahat, si Teres Paribus, okay? 100,000, 100 na tao, tingnan magkano na lang po? Gagaling po naman, 1,000.
Eh kung may 100,000 na tao sa church at 100,000 yung kailangan pong i-work out. For example lang po tingnan mo magkano po. O piso na lang. Dumadali ang isang task pag dumadami po ang tao sa church. Pero of course, hindi po yan sa quantity lang. Quality din po ng tao. Kasi baka naman 100,000 ngayong tao sa church, pero yung 50,000 di ba mo-attend? Di ba? Iba pa rin po yun. So ang gusto ko po i-point out, kapag dumadami po ang tao sa church, dumadami ang ligtas, di ba? Na nakakasama po natin, ang mga mananampalataya. Ibig sabihin nun, dumadami rin yung gifts. Baka kailangan natin ng mga center leaders, ng mga teachers. Yung mawuwin natin, yung pala yung magiging next na center teacher natin. And mind you mga kapatid, marami po tayong centers, kulang po tayo ng mga workers. Kulang po tayo ng mga teachers. Kaya kung may kinikilos po dyan, pag may Saturday, may time po kayo pag Saturday, makipag-ugnayan lang po kayo kay Pastor Nolan. Marami pa po tayong mga center na pupuntahan. At meron pa po tayong mga center na hindi mapuntahan. Bakit? Wala na po tayong tao. Ibig sabihin, wala na po nag-lead or wala na pong lahat, nandun na po eh. Hindi ko sinasabing kulang po tayo. Hindi ko sinasabing wala masyadong nagmi-ministry pag Saturday. Marami po. At salamat po, hindi lang young people na nagmi-ministry. Pati mga adults nagmi-ministry po. Pero ang reality, marami po pong center na nasa paligid na pwede natin buksan. Baka ikaw na po yung susunod na teacher po doon. Kaya mga kapatid, habang tayo po ay nag-win ng souls, dumadami po yung mga pwedeng umawit sa choir, pwedeng mga maging preachers, pwedeng maging missionaries, pwedeng maging mga teachers, pwedeng maging mga pastors' wives. Hindi natin alam, mga kapatid. So, ang kailangan po natin gawin, ay patuloy po tayo mag-soul win. Amen? At yan po ay nagpapasaya po sa Panginoon sapagkat kapag ang church ay lumalakas, di ba, hindi lang po yan nagpapasaya sa Panginoon, nire-rewardan din po ng Panginoon po yan. Alam niyo po kasi pag masaya ang Panginoon, nagre-reward po yan eh. So, if we continue to soul win, it strengthens the brethren, it strengthens the church, and it is rewarding to the church. Kaya worth it po ang soul winning. If you want to make the Lord happy, offer precious souls. Amen? Amen. Okay, nandiyan pa po ba kayo? O, kalabitin niyo po yung mga katabi niyo po na sabihin mo sa kanila, soul win ka na ha, dala ka na ng bisita. Okay, tapos gising ka na muna, gising. Ayan. Okay, number 2. Let us offer a pleasing sacrifice. Pleasing sacrifice. Sa verse 17, ang sabi po doon, sige po kayo po magbasa, verse 17 and 18. Ready? Begin. Okay, wait lang po. Lahat po magbasa, everybody. Ready? Begin. Isa sa nagpapasaya sa Panginoon ay yung mga precious souls. Another thing that pleases the Lord, another thing that makes the Lord happy is when we offer a pleasing sacrifice. Ang sabi po ng psalmist, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving. Dahil umaapaw yung pagpapasalamat niya sa Panginoon. Sabi niya doon, I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Yan yung object ng kanyang thanksgiving. Isa po sa magpapasaya sa Panginoon, kung ang alay po natin sa Panginoon, pleasing po sa harapan niya. Sabi nga po natin, at tutungtungan po natin dyan, obedience, faith, and worship. Obedience, faith, and worship. Pagsunod, paglalampalataya, at papuri. So, matutuwa ang Panginoon sa atin kung meron po tayong kaaya-ayang handog sa Panginoon. At ang pag-uusap natin dito ay katulad din po ng mga preachings po ng ating pong mahal na bishop. Tingnan niyo po yung Malakay chapter 1. Malakay chapter 1, verses 6 to 8. Malakay 1, 6 to 8. A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priests that despise my name, and ye say, wherein have we despised thy name? Ye offer polluted bread upon mine altar, and ye say, wherein have we polluted thee? In that ye say, the table of the Lord is contemptible. Parang wala namang saysay ang table ng Panginoon, parang wala namang halaga, hindi naman importante. Sige, kahit ano na lang i-offer natin.
And if you offer the blind for sacrifice, is it not evil? And if you offer the lame and sick, is it not evil? Offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee, or accept thy person, saith the Lord of hosts. If we want to make the Lord happy, we have to offer a pleasing sacrifice. And if we want our sacrifice to be pleasing in the sight of the Lord, we have to offer correctly, mga kapatid. We have to offer correctly by sacrificing correctly. At yan po yung pinapakita po sa Malakay chapter 1 verse 6 to 8. Isang realization, isang rebuke para po sa bayan ng Diyos na yung offering nila kung ano-ano lang. Yung offering nila, tira-tira lang sa harapan ng Panginoon. Hindi nila pinaghandaan. Sapagkat sabi mismo ng mga priests, the table of the Lord is contemptible. Hindi naman importante yan. Sige, kahit ano na lang, tatanggapin niya ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kung ako'y ama, nasan yung honor na binibigay ng anak? Kung ako yung master, nasan yung takot ng servant? At kung yung mga alay na i-offer nyo dun sa governor, tatanggapin ba niya? Mga kapatid, sana po pag pumupunta po tayo sa church, hindi lang po ito basta alay na material things. Dapat tayo po mismo haharap sa Panginoon in excellence. Nawa maging pleasing po tayo sa ating pong Panginoon. Isa po itong rebuke sa bawat isa po sa atin. Na pag tayo po ay mag-aalay, turo at rebuke po sa atin, dapat mag-alay po tayo ng tama sa harapan ng Panginoon. Dahil ang reality, may mga alay na hindi tinatanggap ang Panginoon. At kung mag-aalay ka, tapos hindi tatanggapin ng Panginoon, walang saysay yung alay. Nagsayang ka ng oras. Kaya make sure po na when we sacrifice for the Lord, when we give a pleasing sacrifice for the Lord, do it correctly. Itama na po natin ang ating pong mga sarili. May our offerings be excellent in the sight of God. Huwag yung tira-tira, mga kapatid. Sa lahat ng aspeto, sa time, ang ibigay mo sa Panginoon yung the best time. Kaya nga maganda yung Sunday, binibigay natin sa Panginoon. Ang mahirap doon, yung Sunday na nga lang, kalahati pang ibibigay sa Panginoon. Ibigay mo na kasi binigyan ka na ng 6 days ng Panginoon eh. Kaya nga meron tayong mga verses sa Bible, sabi doon, huwag pabayaan ang pagtitipon. Bakit? Kasi kaya tayong titipon para sama-sama tayong sumamba sa Panginoon. Importante sa Panginoon ang physical presence, ang physical worship. Importante po yan sa Panginoon. Huwag nating bigyan ng Panginoon ng tira-tira nating oras. Sa buong linggo na ibinigay ng Panginoon, pinagpala ka ng Panginoon, ginising ka ng Panginoon, pinakain ka ng Panginoon, tapos yung araw na para sa Kanya, hindi mo pa maibigay? You are not offering correctly, mga kapatid. Kung yung Sunday, hindi mo pa ma-separate para sa Panginoon. Parang sinabi mo sa Panginoon, na Lord, bigyan mo ako, pero hindi ako available pag Sunday. Lord, tuparin mo yung aking mga panalangin. Kaso lang, Panginoon, may lakad ako sa Sunday, ha? Matutuwa bang Panginoon pag ganun? If you want to make the Lord happy, wag mo siyang bigyan ng kung ano-anong klaseng sacrifice. Do it correctly. Give your ample time for the Lord, your best time for the Lord. Give your best talent for the Lord. Give your best treasures for the Lord. Sacrifice cheerfully. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Meron naman po, tama nga po yung handog, the best nga, pero kung ibigay naman natin, masama yung loob natin. Hindi pa rin po nalulugod ang Panginoon. If you want to make the Lord happy, make sure that you are happy also giving to the Lord. Sabi ng Psalm chapter 50, sa bayan niya, the world is mine. Hindi ko makakain yung mga binibigay nyo. Hindi ko kailangan yung mga binibigay nyo. Pero you have to give the glory due to His name. Kaya pag tayo po'y mag-aalay sa Panginoon, we are giving the glory due to His name. Yung ating po ibibigay sa church, katutuusin, galing din po yan sa Panginoon eh. Kaya tayo nagbibigay because we want to honor the Lord with our substance. Amen?
Kaya pag tayo po ay nagbigay sa Panginoon, sana po binibigay natin ito ng maluwag sa ating pong loob. Nang tayo po ay masaya. Sabi doon, according to our heart, let us give. Huwag parang nagagalit tayo, napipilitan tayo. Kundi ang sabi ng Bible, for God loveth a cheerful giver. Ganun po ang kasiyahan ng Panginoon. Pag tayo po ay nagbibigay sa Kanya, hindi lang basta sa material na bagay, kundi yung time natin, yung talent natin, pag binigay natin sa Panginoon, dapat masaya nating ibinibigay sa Panginoon. Kaya nga po, pag tayo mag-offering, di ba, lalapit po tayo dito, sana masaya po tayo nagbibigay, naguhulog. Ako po, wala akong problema dyan. Bakit? Hindi naman ako naguhulog eh. Sabi ng Panginoon, kung nagpapasalamat ka, sabi ng psalmist rather, ang nagpapasalamat, nagbibigay. Naghahandog. Kasi kailangan may object ang thanksgiving. Paano masasabing I love the Lord? Paano masasabing I thank the Lord kung wala namang patunay sa buhay mo? Sacrifice correctly, sacrifice cheerfully, and sacrifice costly. Hindi po usapan dito yung amount. Ang usapan po dito, mahalaga sa'yo yung binibigay mo. Hindi yung laki ang pinag-uusapan o yung liit. Ang pinag-uusapan dito, yung halaga sa'yo ng binibigay mo. Kasi alam ng Panginoon ang kakayahan ng bawat isa. Kaya nga we have to give according to our heart. Because God loves a cheerful giver. Pero anong klaseng mananampalataya kung ikaw ay pinagpalad ng Panginoon tapos ito lang ang kaya mo ibigay sa Panginoon? We have to give costly. Sacrifice costly. Tingnan niyo po yung example po ni David sa 2 Samuel chapter 24 verse 24. And the king said unto Arauna, Nay, but I will surely buy it of thee at a price. Dahil yung threshing floor po ay binibili ni David. Sabi ni Arauna, ay para sakali ibibigay ko ng libre. Gagamitin nyo ni David para sa Panginoon. Para maglagay ng altar sa Panginoon. Ang sabi ni David, Nay, but I will surely buy it of thee at a price. Neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which doth cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Kahit inililibre na sa kanya, ang sabi ni David, hindi ko bibiliin yan. Because ayokong magbigay sa Panginoon nang walang cost sa akin. Kaya nga pag tayo po'y nag-o-offering, ano pong kanta natin? Anything that costs me nothing. I will not offer anything that costs me nothing. Tama? O sige nga, post nyo nga po yung lyrics niyan. Anong sabi yan? I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. O anong kasunod yan? And if I'm called, di pa kantayin na lang no? And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Mga kapatid, kung may panghihinayangan tayo sa buhay po na ito, ang isa sa wag mong panghinayangan, yung mga bagay na ibibigay mo sa Diyos. Bakit? Kasi ang lahat ng bagay sa buhay mo, bigayan ng Diyos. Lahat ng pagpapala sa buhay mo, tinatamasa mo, mga benefits mo, bigayan ng Diyos. Kung may panghihinayangan ka, wag Diyos ang panghinayangan mo. Dahil siya ang susi, siya ang source ng resource mo. Kaya mga kapatid, we have to give sacrifice. We have to sacrifice correctly, sacrifice cheerfully, sacrifice costly. Yung may halaga sa atin. Hindi amount ang pinag-uusapan, kundi yung importance natin sa offering natin sa Panginoon. Kung talagang ka-honor ba yung ibibigay natin para sa Panginoon. If you want to make the Lord happy, give a pleasing sacrifice. Last point, nandiyan pa po ba kayo? Ano po yung unang punto natin? Precious souls. Yan ang tibok ng Panginoon, tibok ng puso ng Panginoon. Kaluluwa ng tao. Gusto ng Panginoon magligtas. Nagbubuni ang kalangitan kapag may isang taong tumanggap sa Panginoon. Nawa ikaw ang maging instrumento kung bakit nagbubuni ang langit. Nawa ikaw ang naging, kasangkapan ng Panginoon upang magkaroon ng rason para mag-celebrate ang langit. Precious souls, pleasing sacrifice. Object of our thanksgiving, we have to give a pleasing sacrifice. Yung correct sacrifice, yung cheerful sacrifice, at yung costly sacrifice.
Actually, puntos po yan ni Bishop, yung sub-points po na yan, doon sa preaching po na pinagkuhanan ko nga po, or naging inspiration ko po. Yung third point, if we want to make the Lord happy, let us offer perfect service. We are not talking about sinless perfection. We are talking about excellent service, wholehearted service. Yung bang kapag may ginawa ka na isang bagay, sasabihin mo, okay, perfect na yan. Kapag nagluto ka at natimpla mo na yung tamang lasa, okay, perfect. Excellent na ito. Buong puso ko na itong ginawa, okay na to. Good to go. Yan dapat ang serbisyo po natin sa Panginoon. We have to give a perfect service to the Lord. Pero ang tuntungan po ng perfect service, nagsisimula po yan sa sarili po natin. Presentable self. Presentable self. Sa Romans chapter 12 verse 1, na lagi po natin binabasa, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. If we want to achieve a perfect service, nag-uumpisa po yan sa presentable self natin. Yung sarili natin, nakaaya-aya sa Panginoon. Kaya dapat po, yung ating po paglilingkod, una po, dapat pure. Pangalawa, dapat po patient. Pangatlo, dapat po persistent. Yan po ang perfect service na i-offer natin sa Panginoon na kalulugdan ng Panginoon. Isang pure service, isang persistent service, isang patient service. Tingnan niyo po, sa usaping pure. Ephesians chapter 6 verse 6. Ephesians chapter 6 verse 6. Not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Ang sabi ng Panginoon, kung may mga gagawin tayo, actually, ito yung binigay sa mga servants, no? Pero kung may gagawin tayo sa buhay po na ito, gawin natin hindi sa mata ng tao, hindi sa paglilingkod sa tao, gawin natin ang lahat ng bagay dahil naglilingkod tayo sa Panginoong Hesus. Because we are the servants of Christ. Let us do the will of God from the heart. Babalik na po ako sa Psalm 116. Ang sabi ng psalmist sa verse 16, O Lord, truly I am thy servant. Ipinapakita ng psalmist dito yung kanyang submission, yung kanyang humility, yung kanyang respect sa kanya pong Panginoon. O Lord, truly I am thy servant. I am thy servant and the son of thine handmaid. Thou hast loosed my bonds. Kaya kung gusto natin mapasaya ang Panginoon, magbigay tayo ng perfect service sa Panginoon. At nakikita po yan kung pure yung ating pong buhay, yung puso po natin. Huwag po sa mata ng tao. Huwag po tayo maging men pleasers. Ibig sabihin po niyan, kaya may nakatingin o walang nakatingin sa atin, gagawin natin para sa Panginoon. Hindi yung magiging masipag lang tayo pag nandiyan si pastor. Hindi yung magiging masipag lang tayo pag may nakatingin po sa atin ng mga tao. Hindi yung maglalagay po tayo ng mga upuan sa likod kasi nakatingin si Crush. Diba? Ay, gagalingan ko ngayon kasi nandyan si Crush, umattend ng church si Crush eh. Dapat gagalingan natin kasi para sa Panginoon. Amen? Hindi ako matutulog sa service. Bakit? Kasi katabi ko si Crush. Kasi baka pag nakatulog ako, ma-turn off sa akin si Crush. Hindi po. Huwag si Crush ang gawin mong dahilan. Eh di ba, pastor, maganda may inspiration tayo. Dapat enough na inspiration sa iyo ang Panginoon. Yung paglilingkuran mo ang Panginoon, inspirasyon na dapat sa atin yan para magpatuloy at gawin yung tama. Huwag sa mata ng tao, mga kapatid. Pag naglingkod ka, ayon sa mata ng tao, madi-discourage ka. Pag naglingkod ka, according sa mata lang ng tao, titigil ka. Mapapatigil ka niyan. Kaya kahit ano pang criticism ang ma-receive mo, rather, kahit anong criticism ang ma-receive mo sa mga tao sa paligid mo, kung ikaw ay nakatuon lang sa Panginoon, continuous na focus sa Panginoon, hindi ka mabubuwal. Bakit? Hindi naman ako naglilingkod sa tao eh. Naglilingkod ako sa aking Diyos. Kaya magpapatuloy ako. Sabi din po ng 2 Timothy chapter 2 verse 21, If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Malulugod natin ng Panginoon, mapapasaya natin ng Panginoon kung kagamit-gamit ka sa harapan ng Panginoon. Imagine nyo po, ang magiging kalungkutan ng Panginoon kung napakadami mong gifts pero hindi ka magamit ng Panginoon.
Kung napakadami mong pwedeng gawin para sa Panginoon pero hindi ka niya magamit dahil sa estado ng buhay na meron ka. Nawa maging wake-up call po ito sa ating lahat. Na kung ikaw ay binigyan ng Panginoon ng maraming capabilities, pero hindi mo magamit sa Panginoon because of the state of life that you have, it's time for you to surrender again your life to the Lord. Ayusin mo na yan sa harapan ng Panginoon. Make the Lord happy with your service, with your pure service. Purge yourself from this. Huwag mo na ipagpabukas. Nandito ang mensahe ng Panginoon. It's time for you to go back to the Lord. Pure service, persistent and patient service. Tingnan po sila sa Romans chapter 12. Romans chapter 12, verse 11 and 12. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Huwag daw tayong tatamad-tamad sa gawain ng Panginoon. Dapat daw nagbabaga yung ating pong spirituality. Ibig sabihin talaga doon yung fire to keep on serving the Lord. Rejoicing in hope. At kahit may tribulation, patient in tribulation. Continuing instant in prayer. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. If you want to make the Lord happy, dapat yung ating mong paglilingkod sa Kanya, tuloy-tuloy. Hindi pa hinto-hinto. Nakita mo yung disappointment na ngayon active ka, tapos mamaya, next week, hindi ka na naman active. Yung ngayon, parang gusto ko nang ayusin yung aking pong pag-church. Tapos, ngayon, hindi ka na naman nagising ng maaga. Paputol-putol. Ano mapifeel ng Panginoon? Matutuwa bang Panginoon sa ganyang klase po ng pananampalataya natin? Yung walang consistency. Lord, pagmula ngayon, hindi ko nagagawin itong kasalanan na to. Nung nakita mo yung balkada mo, sumama ka agad. Lord, ito ang commitment ko para sa iyo. Pero may dumating na pagsubok, hindi mo binigay. Patigil-tigil na paglilingkod sa Panginoon. Iwasan po natin yan. Dapat persistent and patient service. Yan po ang deserve ng Panginoon. Yan po ang magpapasaya sa Panginoon. Muli po, sa Psalm 116, ang sabi po ng psalmist, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Napakasarap isipin na may Panginoon na concern po sa ating pong buhay. May Panginoon na nagpro-provide po para sa ating pong buhay. Nawa po, ang maging puso naman natin, pasayahin din po natin ang Panginoon sa pamamagitan po ng pag-o-offer ng precious souls. Sa pamamagitan ng pag-o-offer ng pleasing sacrifice, pleasant sacrifice, and perfect service to the Lord. Tayo po tayo na. Let's all stand. This time, make the Lord happy with your commitments to the Lord. Kung ano man ang inyong mga naging realization po sa preaching po na ito, it's time for you to take a step of faith, to take a step of obedience, to take a step of worship to the Lord. Pero bago po tayo tumawag po, ng panawagan po natin sa altar, yung ating po mga first-time visitors, sama lang po kayo sa ating po mga counselor, i-share po namin sa inyo ang importanteng mensahe ng kaligtasan. At sa ating pong lahat po dito, muli po, ang Panginoon naging mabuti po sa buhay po natin. He has been so good all our lives. Walang panahon na hindi mabuti ang Diyos sa buhay po natin. Ang tanong, what will you render to the Lord for all His benefits? How will you make the Lord happy? Kung ikaw napasaya ka ng Panginoon sa mga tinatamasa mong pagpapala, paano mo naman pasasayin ang Panginoon na nagbigay sa iyo ng pagpapala? Baka mamaya ang buhay po natin malayong-malayo na po sa Panginoon. Baka mamaya nag-serve tayo sa Panginoon pero wala naman sa puso natin. Baka nag-serve tayo sa mata lang ng tao. Baka wala sa puso natin yung soul winning na siyang tibok ng puso ng Panginoon. Kung sa paano ka kinausap ng Panginoon sa mensahe na ito, it's time for you to take a step of faith, a step of obedience, a step of worship in His presence. Sige po, open na po ang altar. Huwag mo nang patagalin, mga kapatid. Huwag na po natin patagalin. Commit to the Lord. Make a commitment.
Take the step. Huwag kang matakot. Hayaan mong Panginoon ang gumilo sa buhay mo. Surrender your life to the Lord. Sige po, pray. Huwag kang mahiyang lumapit sa altar. Huwag kang mahiyang makipag-usap sa Panginoon. Make Him happy. He's been so good to your life. Dear Father in heaven, thank you Lord sa amin po na pag-aralan sa umaga po na ito. Panginoon, humingi po kami ng tawad sa panahon na nadi-disappoint ka namin. Humingi po kami ng tawad, Panginoon, sa mga panahon at oras, Panginoon, na hindi namin naiisip ang iyong kalooban, na kami po ay tumataliwas sa iyong daan, Panginoon. Lord, hindi niyo po deserve ang tulad namin. Hindi niyo po deserve ang aming pong disobedience. Hindi niyo po deserve, Panginoon, ang kawalan namin pananampalataya. Ang deserve niyo po, Panginoon, ay yung gawin namin ang iyong kalooban at ituring ka na sa pinakamataas na parte ng aming pong buhay. Lord, kung ano man po ang commitments po ng inyong mga anak sa oras po na ito, Lord, pagtibayan niyo po ito sa kanilang pong mga buhay. As they take a step, Lord, towards faith, obedience, towards praise, towards thanksgiving, Lord, please bless them. Strengthen their hearts, O God. Sana, Panginoon, palawigin niyo po ang impact ng mensahe na ito sa bawat isa po sa amin. Lord, thank you so much. Napakabuti niyo po sa buhay po namin. Thank you for all the blessings, Lord. We don't deserve them, O God. We are sinners. Kahit ihampas namin yung katawan namin sa pagtatrabaho, Panginoon, clearly, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit kami pinagpapala. Kahit kami ang pinakamaging magaling, Panginoon, clearly, ikaw pa rin po ang may hawak ng buhay po namin, Panginoon. Kaya, Panginoon, nagpapakumbaba po kami sa inyong harapan. At sana, Panginoon, mapasaya ka po namin by being soul winners, offering precious souls to you, by offering pleasant sacrifices, pleasing sacrifices to you, Panginoon, by offering a perfect service in your presence. Lord, anuman ang commitment po ng bawat isa po sa amin, nawa, Panginoon, ito po'y maging kalugod-lugod po sa inyong harapan at amin po ito mapanindigan, Panginoon, sa aming pong patuloy na paglakad bilang pong mga mananampalataya. Thank you, Lord, for this message. We love you, we honor you, we praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.